araw, habang tahimik at masaya nagtatrabaho si Kuneho at iba pang hayop, inutusan ni Kuneho si Manok na magpunta sa kagubatan upang humanap ng kanilang makakain. Habang naglalakad si Manok, napansin niya nag-uusap ang dalawang insekto. Naku, napakalaking problema nito. Tama ka. Dapat na malaman ng iba pang mga hayop ito. Dapat ay maibalik ng osong iyon kung saan siya nararapat. Nagtataka namang lumapit si Manok at nagtanong. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Hindi niyo pa ba nababalitaan ang tungkol sa osong pag-alagala ngayon? Osong pag-alagala sa mga kalapit na layon. At lahat ng makitang hayop ay tinatakot at ang iba ay kinakain daw nito. Nakakatakot. Naku! Kung ganun ay dapat malaman ito ng aking mga kasama at kaibigan. Sandali at ipapaalam ko ito sa iba. Sige, mag-iingat kayo. Paalam, kaibigang Manok. Takot at nagmamadaling bumalik si Manok at kanyang nakita ang kaibigang si Baboy. Anong nangyari at nagmamadali ka, kaibigang Manok? May balita ako! Isang napakasama at nakakatakot na balita! Ano ito narinig ko masamang balita, kaibigang Manok? Tungkol naman saan? Maaari mo bang ikwento, Manok? At isinalaysay ni Manok ang lahat ng tungkol sa masamang oso na kanyang nabalitaan. Ha? Nakakatakot! Dapat ay magpaalis o mahuli ang oso sinasabi mo, kaibigang Manok. Tama, gumawa tayo ng paraan para hindi mo yari ulit yan. At baka pati ang tahimik nating nayon ay mapurisyo niya. Pagplanuhan natin kung ganon! Ako ang mahaya. Habang nagpaplano ang magkakaibigan, sa kabilang banda, naghahanap na naman na mabibiktima ang oso. Narating niya ang kalapit layon ni Kuneho. Nang makita siya ng mga hayop na naninirahan dito, natakot ang mga ito at mabilis na umalis at nagtago. Habang nag-uusap para sa kanilang plano, napansin naman nilang nagtatago si Baboy. Anong ginagawa mo dyan, kaibigang Baboy? Natatakot kasi ako sa oso at sa pwede nitong gawin sa atin. Ano ka ba naman, kaibigang Baboy? Napakaduwag mo talaga! Huwag mo naman pagtawanan, kaibigang Manok. Huwag kang matakot, kaibigang Baboy. Magkabasama naman tayo. Tama! Hindi ka namin pababayaan! At ipinagpatuloy nila ang pagpaplano. Kinaumagahan, habang natutulog si Oso, ay nagising ito sa isang himig na kanyang narinig. Munting baboy, gusto mo bang kainin kita? Habang patuloy na hinahabol ni Oso ang maliit at takot na baboy, hindi niya namalayan na mayroon palang patibong na nakahanda para sa kanya. Ano ito? Pakawalan mo ako dito. Pag nakawala ako dito, ay sisiguraduhin kong lilitsunin kita, maliit na baboy, at gagawin kitang pagkain ko. Nakaramdam ng takot si Baboy dahil sa sinabi nito. Lumabas si Kuneho at Manok na kanina pang nagtatago sa halamanan. Sandali! Kumalma ka! Paano ako kakalma kung nakakulong ako rito? Ay pakawalan ka namin sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kung ipapangako mo, hindi mo kami sasaktan. Sige, pinapangako ko. At pinakawalan na nga nila ang oso sa pagkakakulong. Maaari ba namin itanong kung bakit mo tinatakot at kinakain ang bawat hayop na nakikita mo? Hindi totoo, pinakain ko sila. Tinatakot ko lamang. Ngunit yun ang bari-balita. Masama naman talaga ang tingin nila ang lahat sa akin. Pero hindi ko magagawa ang kainin sila. Pero
bakit sila takot na takot sa iyo? Natakot ko lamang sila dahil nakakatakot naman ang tingin nila sa akin. Hindi ba't mas maganda kung patutunayan mong mali sila? Bakit ba eh? Yun lang naman ang pinaniniwalaan nila. Kami! Naniniwala kami sa'yo! Ha? O sige, naniniwala na din ako. Kita mo na, hindi lahat nakakatakot ang tingin sa iyo. Nandito kami, naniniwala hindi ka masamang oso. Kung ganun, maaari ko ba kayong maging kaibigan? Pag-iisipan ko. Ano ka ba naman, baboy? O sige na nga. Talaga? Bibigyan ko na kayo. Oo naman. Hindi kayo natatakot sa akin. Siyempre naman hindi. Dahil alam naman namin ang totoo mong ugali. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Wala iyon, kaibigan. At naging masaya sila at nagsama-sama bilang magkakaibigan. Ang wakas,